Sige po tayo manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami ay nagpupuri sa iyong kabanalan, kadakilaan. Nilalapit namin ang aming mga sarili bilang banal na handog sa iyo. Nawa Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy kang manguna, patuloy mo kami bigyan ng gabay na nagmumula sa iyo, at patuloy ang aming mga sarili ay maging instrumento ng kadakilaan mo. Sa mga oras na ito, Panginoon, nilalapit namin ang kalaganapan ng UNIDA na siyang nagdiriwang ng ika-70 anibersaryo. Salamat po sa kabanalan at kadakilaan mo na patuloy naming naranasan sa mga lumipas sa taon. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy niyo kaming gamitin, patuloy ka pong makilala sa pamamagitan ng UNIDA, at patuloy na ikaw ang maitaas sa aming denominasyon. Patuloy, Lord, na ikaw ang manguna. Gayon din, Lord, nilalapit ko po ang bawat isang naririto, ang mga instrumentong gagamitin, ang tagapagsalita mo sa mga oras na ito, ay patuloy naming tinataas sa iyo. Ikaw po ang patuloy na mahayag at itago mo ang bawat isa sa iyong likuran. Ang kabanalan mo, ang liwanag na nagmumula sa iyo, ang patuloy naming maranasan dahil ikaw ang Diyos sa dakila at buhay magpakailanman. Salamat ng maraming Panginoon, sa iyo na binabalik lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang na iyong anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo at tayo po yung mag-awitan sa pamumuno ng praise and worship team. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, sige po, batiin po natin ating mga katabi, yung mga nasa likod, harapan po natin, kawayan, ngitian po natin sila. At bilang panimula po, ayaan niyo po akong basahin ko itong verse na makikita po sa mga awit 59, verses 16 hanggang 17. Sinasabi po dito, ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pangbihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pagkat ika'y muog sa buhay kong ito at ang aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. At yun po ang gawin natin, purihin po natin ang ating Panginoon pagkat siya ang ating kanlungan, siya ang ating Diyos. Sige po, awitin po natin itong kamangha-mangha. Palakpak po natin ating mga kamay, gamitin po natin ang ating mga boses. Let's sing! Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay, nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay, nagagalak sa sayaw at papuri sa iyo. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. O aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa po, awitin natin. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay, nagagalak sa sayaw at papuri sa iyo. Kamangha-mangha, kamangha-mangha pag-ibig, lampas langit
langit sa amin tumubos. Hindi karapat dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. O aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay po nating awitin. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. O aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Itanghal po natin, o aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit. Awitin natin na ang Panginoon natin ay sapat sa ating buhay, sapat sa ating mga pangangailangan araw-araw. Dakilang iyong katapatan, walang hanggang kapatawaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran, walang sinuman ang makakahadlang. Ang iyong bayay isipin, iyong mga anak, o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin. I-declare po natin, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Dakilang iyong pagmamahal, kahinaan ko'y tinumbasan. Ginuhit mo'y awit ng kaligtasan. Magpupuri kailan pa man ang iyong bayay, ang iyong bayay isipin, iyong mga anak, o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ang iyong bayay isipin, iyong mga anak, o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Ang iyong bayay isipin, iyong mga anak, o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin. Sabay-sabay, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat,
sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin, sa akin. Ikaw ay sapat sa akin. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po tayong mag-dwell sa presensya ng ating Panginoon ngayong umaga. Patuloy na buksan natin ang ating mga puso sa pangungusap ng mga awitin na ito at patuloy na awitin natin ito ng buong puso, ng buong kaluluwa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan paawitin po natin ang katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Sabay-sabay, awitan po natin na ating Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
pagkabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y napalawitin natin, napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay tapat sa buhay ng bawat isa, at ikaw ang Diyos ng bawat isa. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Minsan paawitin po natin, O Diyos. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa
sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Purihin po natin ating Panginoon sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, purihin ka. Aming Ama, minsan bawitin po natin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. We are tackling the series and entitled, ito ang kanyang title, no? Emotionally healthy is spirituality. No? Kung medyo maliit yung nasa bandang baba, ito yung nakasulat sa bandang gilid. Sabi dito, it's impossible to be spiritually mature while remaining emotionally immature. No? Hindi raw uubra at hindi raw posible na we may call ourselves spiritually. Kuya first, nagpa-progress ako sa aking spiritual life. Kuya first, ako ay lumalago sa Panginoon. But napag-iiwanan naman yung tinatawag natin na emotional side natin. Ano? At pag sinabi ho kasi nating emotional side natin ay hindi na de-develop, hindi ata posible. No? Sabi doon sa ating title ngayong umaga, no? Hindi posible na may iwan ang isa dyan. Habang lumalalim tayo sa Panginoon, habang lumalago tayo sa pagkakilala sa Kanya, sumasabay din naman ang ating mga emotions. Now, when we talk of emotions, ano ibig sabihin nung emotions? Anong sumasagay sa isipan nyo pag naririnig nyo yung word na emotional? Sige nga, pag sinabing, napaka-emotional nitong si Kuya Makmak, ano ho ang datingan sa inyo? Ha? Maiyakin, tama? Diba? Maramdamin, malungkutin, yung konting kibot mo. Ganun, di ba? Makanood lang ng TV, medyo talaga, di ba, emotional. Tawag natin ganun, emotional. But do you know, sabi sa pag-aaral ng mga ng psychology, sabi dito, emotions
are characterized into six characters universally. No. Sabi nito, psychology indicates that there are 6 emotions recognized universally that can be distinct with facial expressions. No, yung pinost ko doon sa ating, ayan ang nakalagay sa ating screen, yan daw yung basic na unang hatian nung emotions na meron ng tao. Ano yung number 1? Happiness, masaya. Ano? Pag masaya, syempre, ganyan lang itsura natin, di ba? Talagang yung ngipin, talagang, kung pwede, labas hanggang dito, sabi nga natin. Pangalawa, ano sabi? Sadness. Kapag ikaw nakakaranas ng kalungkutan, you definitely feel you're very, very sad. Kaya ang mukha natin talagang, minsan masasalubong mo. Sabi nga ng naririnig kong term is, hindi maipinta ang mukha. Di ba? Hindi maintindihan ang mukha. O yung dito, yung kasunod, ano naman? Surprise! Yung nagulat, no? Nagulat, di niya expected ang isang pangyayari. Kuya first, talagang hindi ko expected, no, na at may blessing na darating sa akin. Kaya, nashock siya, nashock. Ano? And, pang-apat, ano naman? Fear, or sa Tagalog ay, takot. No? Takot kapag we experience yung mga sitwasyon ng buhay na parang alanganin ka. No, nakakaramdam tayo ng takot na tinatawag. And next is, anong araw? Anger, no, or galit, no, galit. No, alam mo, nagingit ang ulo mo doon sa katabi mo, doon sa kasama mo, talaga nakaramdam ka ng tinatawag natin na galit. And lastly, meron tayong tinatawag na disgust. Ano yung disgust? No, pagka-dismaya, no, parang hindi ka mapaniwala. Parang maraming tao ganyan ngayon no, may mga tao na mga nakakaranas ng hindi nung tinatawag natin na satisfaction. They are not satisfied in the what happens in their life. No. Ito ho, yung 6 na yan, kalimitan na nakikita sa mukha pa lang, sa mukha. Ano ho? Tingnan nyo ngayon katabi nyo, ngayong umaga. No. Asan dyan? Kuya Perds, baka meron pang 7. Baka meron pang 7. No. Yan. Sa mata pa lang, kahit naka-face mask yan, kita mo na yan no. Halata na, halata sa atin kung ano yung mga emotions na meron tayo. There are times what we see on the outside is different from what we have inside. No. May pagkakataon doon kasi pala ng buhay. Na itong emotions na to, itong mga facial expressions natin, sa totoo lang, minsan, hindi yan ang nilalaman sa loob. Naintindihan natin? May pagkakataon ng buhay na minsan, akala mo lang yung katabi mo, sabi nga, akala mo lang yung katabi mo, pangiting-ngiti lang yan. Pero deep inside pala, binasted. Iniwan. No, kaya ay may problema siya na dinadala. May bigat siya na dinadala. Pag yung tinanong mo, kumusta ka? Okay lang. Ito, okay lang. No? Finifilit, ngumiti. No? Panlabas. But there are situations that sometimes you cannot control what's inside. Kaya nga, balik ako doon sa illustration natin kanina. Doon sa title ng natin. Ayan. Yung picture na ginamit doon sa book, ito. Ang picture na ginamit sa book ay isang iceberg. No? Yellow. No, sa mga Antarctica, sa mga lugar na malalamig, yellow. Minsan maliit lang yung nasa unahan. Pero what determines is yung kung ano yung nasa ilalim. Yan ang nagpalubog sa Titanic. No? Akala nila maliit lang, but deep inside, napakalaki pala. So, how are we going to control? Or how are we going to have a healthy spiritual life with regards sa ating tinatawag na emotions? This morning, we would study yung topic na tinatawag na enlarging your soul through grief and loss. No? Paano ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating emotion when we encounter grief or loss? Ayan. Kaya title natin ngayong umaga, sabi ito, When Life Hurts. Sabi nyo nga lahat, When Life Hurts. Ayan na, sabi ko parang nawala. Yung malakas. 1, 2, and 3. When life hurts, no? Kapag ang buhay, minsan masakit, no?
Minsan nakakaranas tayo ng mga sakit ng buhay. No, parang hindi ko alam kung kayong umaga, parang kayo yung mama na naandyan sa na may benda na, nakasaklay pa, parang gutay-gutay na ang kanyang katawan. Makikita natin ito sa aklat ni Job, no? At pag-aaralan natin is in the life of Job, no? Sabi rito, Job chapter 1 verse 21. Sabay-sabay nga ho nating basahin 1, 2, and 3. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay na salita. When life hurts, kapag ang buhay ay nakakaranas tayo ng mga masasakit na pangyayari. Tanungin ko ngayong umaga, sino sa inyo yung nakaranas na nung mawala ng minamahal sa buhay? Yung nawalan siya ng someone na malapit sa, namatayan, no, ng tao na malapit sa kanya, no. I experienced some of my relatives pass away. Meron akong mga katrabaho na nabawian na ng kanilang buhay, or ibang mga kamag-anak na yumao na sa piling ng ating Panginoon. But things were more different when more than a year ago, ang aking nanay Loida ay sumapiling ng Panginoon. That's only the time na talagang naranasan ko yung talagang reality na tinatawag. Yung reality, when you lose someone who is so precious, when you lose someone who is very close to you. Natin lang ako dati ng mga lamay, patay, ganyan, pero ibang klase pala, no? Pag yung naandun ka sa sitwasyon na yung directly you are affected. And I would recall, sa mga ibang narito, birthday kasi ng nanay ko noon, February 13. Tapos after ng kanyang birthday, maya-maya, medyo hindi na umukay ang kanyang pakiramdam. And February 14, ay sumapiling siya ng Panginoon, hating gabi, or paumaga ng February 14. And napakahirap pala nung ganong sitwasyon. Why? Doon sa time na yun, you have to process everything sa iyong utak. Ang daming katanungan sa isip mo, bakit? Kanina lang nag-celebrate ka namin ng birthday, tapos ngayon, hindi mo wala, pupunta ka ng ospital, ano gagawin mo, sino kakausapin mo, pupunta ka sa funeral parlor, mamimili ka ng kabaong na paglalagyan sa kanya. All you have to process in just a matter of hours. Sa totoo lang, ang hirap pala nung ganun. Talagang ipipilitin mo. Ayaw mo man at masakit man sa loob mo, pipilitin mo ang sarili mo na mag-process doon sa mga panahon yun hanggang sa makaumaga. Hindi mo magawang matulog, hindi mo magawang maging okay sa iyong personal na nararamdaman. Sabi nga, you have to process the grief, the sorrow. You have to make decisions at that time. Ang pinakakinatatakutan ko sa aking buhay, suddenly, it happened. Without me knowing it, I was not expecting yung bagay na ito. Sabi ito, ang kawalan at bighati ay bahagi ng ating mga limitasyon as human beings. Meron kasi tayong hangganan, meron tayong mga limits sa ating mga buhay. We cannot do or be anything that we want. Gustuhin man ng bawat isa sa atin na mabuhay ng 100, 200 years old, hindi pa pwede. Gustuhin man ng bawat sa atin na tayo ay maging matagumpay sa ating mga piniling mga profesyon, magkaroon ng isang successful marriage, magkaroon ng isang successful family life, magkaroon ng success sa school. There are times, minsan hindi nangyayari. Tama ho ba? Minsan hindi nangyayari sa iyo, nangyayari sa iba. Hindi pare-pareho ng sitwasyon. Bakit? Kasi ang buhay nga natin, meron tayong tinatawag na limits as human beings. God has placed enormous limits to us to keep us grounded or to keep us humble. Yung pala yun. Kaya pala nilalagyan ng Diyos ng limitasyon ng buhay natin is for us to become humble. Sabi dito, the very word humility came from the Latin word humus or earth. Kaya pala narinig natin yung yung termino na ang paa ay nandiyan ka lang sa lupa dapat. Kasi it makes us yung tinatawag natin na magkaroon ng tinatawag natin na humility.
Our culture interprets life losses as interruption sa magandang buhay na meron sana tayo. Di ba ganun tayo minsan? No? Na yung parang, lalo na pag wala tayong problemang nararanasan sa buhay, parang we feel everything is okay, everything is comforting, everything parang walang hassle, parang asarap mabuhay ng ganun. How we wish, ganun sana. Lagi ang buhay. But, ang sabi nga sa ating binasa, mamaya at mapag-aralan natin, suddenly, our life changed. Nagbabago minsan ang sitwasyon ng buhay natin. Ngayon, gusto ko dito magsimula. Ang choice, nasa sa atin. If that situation of our lives would crush our spirits or open up new possibilities in life. Dalawa lang naman ang pwede nating kahantungan. Either magpakalugmok tayo sa sitwasyon or we look forward to God and ask for God to open new possibilities. In the Old Testament, merong isang mama na dinescribe ng Bible as a righteous man. Isang matuwid na tao. But suddenly, his life changed from good to worse. Ang pangalan ng mamang ito ay si Job. Si Job. Si Job. I know familiar ang ilan sa inyo sa buhay ni Job. Pero tingnan natin kung ano tinuturo ng Lord sa ating ngayong umagang ito sa pamamagitan ng kanyang buhay. Okay, so bago tayo magtuloy, kilalanin muna natin, sino kuya first si Job? Ayan, medyo balikan lang natin Sunday school. Ayan, nakikita ba ng lahat? Ayan, okay, sino si Job? Okay, Job chapter 1 in the Old Testament. Job chapter 1, ang sabi dito, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang, sabay-sabay ho nating basahin, 1, 2, and 3, isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masamang gawain. So itong description ng Bible kay Job. First verse na makikita natin. Then sabi dito, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Ang tindi nitong mamang ito. Siguro kung sa panahon natin to, si Bill Gates. Bill Gates, tama? Pinakamayaman sa buong mundo ngayon. Ito yung Bill Gates sa panahon natin. And siguro kung pag sa issue naman ng pagkatakot sa Diyos, masabi natin itong mamang ito, talaga, Kuya First, ibang klase. Itong mamang ito. Sabi ng Bible, meron siyang takot sa Diyos. Pabihira ata to, Kuya First, na super-ubo na ng yaman, tapos may takot sa Diyos. At tingnan nyo ang description ng Bible, siya ang pinakamayaman sa buong silangan. In the whole East. Ang sabi ng mga Bible scholars, pinag-aaralan nila, sino kaya sumulat ng aklat ni Job? Na maaari daw itong kasaysayan ni Job nangyari during the time of Abraham, kasi sa mga sequence ng mga pangyayari, ay tiningnan kung paanong itong mamang ito, talagang sabi nga, napakayaman niya. As far as riches is concerned, libo-libo, magkaroon ka ng libo-libong mga properties, marami kang mga katulong, sabi doon, lahat na yan nagpapakita kung gaano siya kayaman. And next, gano'n naman itong mamang to, sabi natin may takot sa Diyos. Verse 4, nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at anyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. So pag nagpa-party-party yung mga anak ni Job, ay magkakasama rin sila. Tuwing matatapos ang ganong handahan, pinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. So, meron silang ginagawang pagsamba. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos. At the end of each activity, at the end of each party, kinabukasan, ang sabi ng Bible, si Job maaga gumising. Nag-worship na siya. Ang sabi nito, nag-aalay siya sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak. Dahil baka lihim na nilapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay nagkasala.
Ganon ka-dedicated itong mamang ito. Sobra siyang, he was so deeply engrossed in his personal relationship with God. No, sabi ko, wow, grabe. Ano pa hahanapin mo? No, kung ikaw siguro asawa nitong mamang ito, aba, ikaw ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Ano, reynang-reyna ang datingan mo dito. No, tapos sabi niya, may takot sa Diyos. Ano pa ba ang hahanapin natin sa buhay nitong mamang ito? Okay naman siya, may takot sa Diyos, but, ang sabi ng Bible, suddenly, these things happen. Tuloy natin. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay na kanilang panganay na kapatid ng lalaki. Verse 14, walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi dito, kasalukuyan po namin pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Verse 15, nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Bah, out of nowhere, biglang may dumating na hindi magandang balita sa iyo. No, lalos ang lahat ng kanyang mga libo-libong baka at mga asno kanina. Take note, pati yung mga pastol niya, pinagpapatay. Mga raiders nung mga panahon na yon. Next. 16. Hindi pa tapos magkwento yung isa. Sabi nito, hindi pa tapos sa pagbabalita, may dumating na namang isa. Ang sabi nito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga mastol ay namatay na lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Ni-imagine ko kung ano yung tsura ni Job dito. No, talagang very composed tong mamang ito. Talagang titingalain natin tong mamang ito. Pero at this point in time, may una nagbalita, inubos lahat ng mga tupa. Ngayon, tinamaan ng kidlat. No? Sabihin naalala ko yung sino ba yung nagsabi na stop ko ng isang beses. Biyernes, sabi. Kasi Friday the 13th, kaya puro kamalasan na nangyayari. No, ganun, no, sa pananaw ng iba. Ganun na sasabihin nila. Ewan ko, wala naman kinalaman yun dito kung anong date ito nangyari. Pero ito, hindi na sabi ng Bible. Pag tama ng kidlat, lahat ng tupa, patay. Pati mga pastol, mga tauhan niya, patay din. Take note, humihinga pa yun habang nagkwento, Boss, verse 17, hindi ba totoo halos tapos magsalita? May isa na naman dumating. Bossing, sinalakay kami ng 3 bangkat ng mga kaldeyo. Kinuha nila lahat ng kamelyo at pinatay lahat ng aking mga kasama. Ako lang po nakatakas para mag-report sa inyo. Ha? Siguro, humihinga pa. Tapos ito na naman isa. Ang daming hindi magandang balita ata. No? Take note hindi pa tapos yung isa. Ito na naman yung susunod na hindi magandang balita. At ito na naman ang kasunod. Ba't talagang tigi-tigisan na lang ang naiwan? Verse 18. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita. Siguro yung 3, humihinga-hinga pang ganyan kasi nakatakas lang May dumating na namang isa at nagsabi, Boss, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay ninyong anak, na kapatid, hinampas po na napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Napagsakan po sila at namatay na lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Ngayon, kung kayo si Job, nasa sitwasyon na ito, ngayon ay ang ating binabasa, doon sa 6 na emosyon, ano ang magiging emosyon ninyo? Sige nga Tingin ko cross out agad yung nakangiti. In the natural sense. Hindi ka makakangiti. Hindi ka nga makapagsalita. Hindi ka makapaniwala. No, yung disgust. Ba't ganun? No. Tapos hindi pa tapos yung isang balita. Bakit? Ano nangyari? No, sabi ko, kung ako sa akin nangyari to, nung nangyari na kinuha ng Lord ang aking nanay, talagang kailangan mong i-process ng utak mo lahat Pero sa ganitong sitwasyon, not everything you have was lost in an instant. I don't think na meron tayong masasabing okay na emosyon sa buhay. No. Now, sabi dito, meron tayong tinatawag na losses in our
life. Meron tayong mga nagiging kawalan sa buhay. When we have our losses, ang sabi doon, there are what we call gradual losses. Mga bagay na nawawala sa atin unti-unti. We lose our youthfulness. No? Dati, puging-pugi ka. No? Pagbabalikan mo yung picture mo nung araw, nung ikaw ay high school. Ay, hindi. Ayoko nung high school kasi mukha akong mukha akong hindi pa kumakain. No? Tapos yung picture mo, yung pinaka-poging picture mo, nung college ka, nung gwapong-gwapo ka, no, sa sarili mo. At ako talaga, natutuwa ako pag nakakita ko mga picture nung araw, no? Mga tipong, nung baby, kit mo, ikaw ba talaga yan? Hindi ako makapaniwala, ba't ganyan ka ngayon? Ganon, di ba? Mga itsura na, di ba? But sabi doon, we lose our youthfulness. Dati masigla ka. Yung tipong parang wala ka ng kahit hindi ka matulog, okay lang. Mga kabataan, gano'n eh. Sige lang, kahit walang tulog yan, sige, laro. No? Tapos yung ibang mga kabataan, basketball dito. Ano ba anak, hindi ka pa matahimik man lang. Di ba, gano'n, full of energy. But someday in the middle part of your life, you will experience, ba't parang ang sakit ng tuhod ko? Bakit parang hinahapo ako pag apanik ako sa hagdan? Di ba naranasan mo natin yan? Gradually nawawala, unti-unti. No, yung dating talagang nung ikaw ay kabata, talagang batak na batak yung mukha mo talagang rosy cheeks ka Pero tingnan natin ang sarili natin ngayon, no? Di ba maiisip mo, dumadami na yung puting buhok ko, Kuya Ferds. Ako nanawa na rin nakakabunot Dati pag may nakita kong isa, hindi ako mapakali. Ngayon, hindi na ako mapakali pagka hinayaan ko na lang, hinayaan ko na lang, no? Dumadating pala tayo sa ganon. Unti-unti, we lose our youthfulness. Dating okay, ngayon medyo kulukulubot na. We lose our dreams sa matagal na nating pangarap. We lose our routines at nakasanayan when we change jobs, when we change place of residency, when we change places of residence. Halimbawa, ng ibang bayan ka na, ng ibang bansa ka na, maraming bagay na nawawala sa atin. Unti-unti. We lose our influence when our children grow up. No, yung mga nanay, unti-unti, nung bata pa yan, masunurin sa iyo yung mga anak mo. Pero habang tumatagal, you lose yung tinatawag natin na influensya sa buhay nila. Lalo na mga kabataan sabihin, hindi, gagawin namin yung gusto namin. Ito yung alam naming tama. Di ba? We lose our influence gradually. Yung sinasabi ko kanina, gradually. Pero ito, meron tayong tinatawag na catastrophic loss. Ano yung catastrophic loss? Ito yung biglaan. Bang! Hindi mo inaasahan. Matayan ka na mahal sa buhay, matuklasan mo, may ibang mahal na yung mahal mo. You are diagnosed with cancer. You lose job kahit matagal ka na sa trabaho mo, nagbawas ng tao. Paglabas ng anak na inantay mo for 9 months, may diferensya. Mga kaibigan mo na sa kasama mo dati, pinagpalit ka na ng kaibigan. Sabi nga, we grieve the things we cannot do. We grieve on the things on our limits in life. Kinalulungkutan natin ang lahat ng yan. And the question this morning, how do you respond? Paano tayo nagre-response sa mga ganoong sitwasyon ng buhay? Look at Job in verse 21. Mamaya makikita natin. Yeah. So, in the verse 21, mamaya makikita natin how Job responded. So, umagang ito, ilang bagay na naman ang nais kong ibahagi sa atin sa buhay ni Job. No. Our message today has a simple outline. We'll take a look at 3 things of choosing faith na hindi niya magagawa and for us to have a faith that what can it do. 3 things choosing faith won't do. Okay, first, nagtitiwala naman ako sa Panginoon no? Ako naman nananampalataya at umaasa sa Panginoon na lahat na mangyayari sa aking buhay, siya ang bahala. Okay, so that's very good. Tingnan muna natin, ano yung mga hindi kayang gawin? Ito yung limitations na meron tayo. Sabi dito, number 1,
choosing faith in the midst of suffering will not eliminate the pain. No? Ang pagkakaroon ng faith sa gitna ng mga sitwasyon ng buhay ay hindi raw nakapag-aalis ng tinatawag natin na sakit na nararamdaman. No? How is it that a man can choose such great faith and still feel such great pain? Paano raw nangyari na itong si Job, sa kabila ng kanyang pagiging malapit sa Diyos, mayroon siya malinaw na kaugnayan sa Diyos, and yet, when things went in different way, sa isang bagay na biglang hindi na inaasahan, ano ang kanyang kalagayan? Mga kapatid, nagpapakita ito unang-una no? Ito yung lagi yung nababanggit ito at lagi rin namin ito pinapaalala sa lahat. No? We as Christians, we are not exempted from having pains in our life. No? Kaya talagang pag may nagyakag sa inyo, may nag-share sa inyo, sinabi, sumama ka sa amin, may attend ka ng cell group, umattend ka ng Bible study. Bakit? Kasi doon, lagi kami nakangiti. Meron ba ganun? No. Sa small group namin, ang saya-saya namin lagi. No. Yes, masaya. No. Pero, hindi nawawala na nakakaranas pa rin tayo ng tinatawag natin pains in our life. Parte ng buhay ng isang Kristiyano na siya ay nakakaranas nung tinatawag natin na mga sakit ng loob ng buhay. Tanungin ko ngayong umaga, sino dito sa inyo walang problema ngayong umaga? Diba? Kita nyo, wala nagtaas. Kasi kung merong magtaas, lapitan na nating lahat. Ano? No, patulong tayo sa Kanya. No? We as Christians, part po ito ng buhay ng isang Kristiyano. If we take the risk of loving those around us, the grief will be tremendous if those we love are taken away from us. No? Lalo na pag dumarating daw sa pagkakataon ng buhay na yung taong malapit sa iyo, nawala. No? Kamakailan lamang, meron kami isang kasama sa small group Yung bisita natin last Sunday, no? He was so shocked. Sabi niya, okay, first, hindi ko maubos maisip. Yung kapatid ko, ano sabi niya? Papunta na sana ng Israel. Magtatrabaho na He is very young. He is very talented. In an instant, aksidente sa motor. After na ilang days, binawian ng buhay. He was so in shock. No? Uma-attend siya na small group. Uma-attend siya ng Bible study namin. No? Nagpapakita na sabi nga rito, kahit na we have our faith, yung hindi nito mayaalis yung pain nararamdaman na pagka meron tayong mga sufferings in our life. Nangyayari ito sa buhay malimit ng bawat isa sa atin. Di ba pagka tayo ay nasa sitwasyon ng buhay na hindi natin gusto, minsan makikita mo na lang tulala. No. Nakita ko yun sa Facebook Mga senyales ng taong walang pera. Nananakit ang dibdib. Sumasakit ang ulo. Ano ba yun? Mainitin ang ulo. No, hindi mo makausap. Sa dulo, tulala. Di ba? Wala lang pera yun, ha? No, wala lang pera yun. Pero tingnan nyo, pag mas malalim pang ganun sitwasyon ng buhay, ang nangyayari pala ay hindi natin ma-express, no? Hindi natin maipaliwanag. Rather, yung bigat ng loob nararamdaman natin. Mga kapatid, if you experience pain sa buhay, it's part of our life. Normal po yun. No? Bahagi yun ng buhay natin. Kahit na tayo ay Kristiyano, kahit tayo ay, sabi natin, titiwala tayo sa Panginoon, nakakaranas po tayo ng mga bagay na iyan. We experience failures in our life. Naalala ko si Ate Hilda. Nung siya ay, you were diagnosed as having cancer. Diba? No? Pero tinitingnan ko ang buhay nitong babae ito, kung paano binabattle niya yung bawat araw na dumadaan sa kanyang buhay. Naririnig ko sa kanyang anak, kung paano she is struggling sa kanyang sitwasyon. And I was so blessed. Every time that I see Ate Hilda, kahit na nakabenda pa yung ulo niyan, na nandito sa harap sumasamba sa Panginoon. You see, it's part of our lives. Having the pain, experiencing pains and heartaches in life, ay bahagi ng ating mga buhay.
Sabi ni Job sa Job chapter 1 verse 21, ito yung binasa natin kanina. Ano yung reaction niya? Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Hubad akong umalis. Hubad akong dumating sa tiyan ng nanay ko. Hubad din akong uuwi. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Grabe itong mabang to. No? Nawala na ng lahat. Bigla, ang pumasok sa isipan niya, wala naman akong dala eh. Nung dumating ako dito sa lupa, yung kayamanan ko, asno, kamelyo, yung mga anak ko. Hindi naman, wala naman yan. Nung dumating ako, pinanganak ako ng nanay ko. At pag ako namatay, wala rin naman akong bibit-bitin sa lahat ng yan. And then sabi ng Bible, He still praised God. Sa Job chapter 2 verse 10, mamaya madadaanan natin. Ang sabi niya sa kanyang asawa, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. No. Tingnan natin, sabi nga rito, ang buhay, bahagi niya, ang pains in life. Pangalawa, sabi rito, if we choose faith, even in the midst of suffering, it will not stop our questions in life. Hindi ko alam, dumating na ba kayo sa pagkakataon na yung nagtanong kayo, nagtanong tayo sa Lord, Lord, bakit ako? Bakit di yung kapitbahay ko? No. Yung kapitbahay ko, balasubas yan eh. Yung kapitbahay ko talaga yan, masama ng ugali niyan eh. Pero bakit ganun? Ba't siya pa yung maayos ang buhay? Ba't yung kaklase ko na bulakbol ng bulakbol, siya pa top 1? Na, top 1 pa ha? No? Bakit yung kasama ko? Hindi naman, ang bababa ng grade, natanggap sa trabaho, ba't ako hindi? Diba? Marami tayo naging katanungan sa buhay minsan eh. No? Sabi na dito, even you have faith in your life, even you have faith in God, sabi dito, hindi rin ito mapipigilan na tayo ay magtanong. Alam niyo ba, sa aklat ng Job, pag binasa natin ang aklat ng Job, Job chapter 1 and Job chapter 2, pinakita kung ano ang nangyari kay Job. No, nangyari sa kanya. Describe ng Lord kung sino siya. Describe ng author kung sino si Job. Anong kanyang katangian? But from verse chapter 3 up to the next 35 chapters of Job, lahat ng ito, punong-puno si Job ng katanungan. Ang dami niyang tanong sa Diyos. Ang dami niyang kaisipan, bakit Lord? Bakit nangyari sa akin ito? Oh. Ang dami niyang mga naging question sa kanyang buhay. Naalala ko nung aming small nung tinuro ni Ate Jess nung Wednesday sa prayer meeting. No. There are times that we have so many questions to God. Maring iba nagko-question, Lord, ba't ganito ang resulta ng aming halalan? Ang dami nagko-question ngayon ng Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Lord, bakit po ganito ang nangyari sa aming sitwasyon? Lord, bakit si Robin Padilla number 1. Ang dami kong kakilala, nagtanong yan eh. No, ewan ko, kung tinanong din nila sa Lord yung bagay na yon. Jeremiah is one of the major prophets na tinatawag sa Biblia. No. At kasunod ng kanyang libro, mayroon siya tinatawag na mga panaghoy, lamentations, mahinaing. Wala kayong mababasa doon ng masayang part, kundi lahat na yun, hinaing sa Diyos. Si Job ganun din. The whole next 35 chapters of Job, lahat ng yun, puro reklamo, hinaing si Job sa Lord. Ang aklat ng mga awit ay puno ng mga question ni Haring David sa Diyos. Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Ba't ako hinahunting ng anak ko? Bakit ako nararanasan ko yung ganitong sitwasyon sa buhay? Sabi ni David sa Psalms 13, how long, O Lord, will you forget me forever? Lord, ano nangyari? Bakit kinalimutan mo ko? Bakit mo itinatago ang iyong muka sa akin? Si Paul, who was 2 years in a prison in Caesarea, right in the middle of the church planting days, have learned that the Holy Spirit will take over his desperate days. And that's the time we ran out of words. Minsan sa maraming mga tanong para sa alalahanin natin sa buhay, normal na ho na nagtatanong. At minsan may pagkakataon pala ng buhay na mas maganda itanong natin sa Diyos. Iba kasi tinatanong sa Facebook eh. Yung galit sa kapitbahay, bakit kaya ganyan? Di ba? Minsan, doon natin tinatanong, mga kapatid, tanong tayo sa Lord.
Ang aklat ng Biblia ay puno ng mga tao na question sa Diyos. It's part, kasi part yan ng buhay natin eh. We can ask God, not only the good things, but we can also ask why those things happen to us. Si Paul, sa aklat ng Romans chapter 8, itong sabi niya, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. Napagtanto dito ni Pablo, kasi nakakulong siya. Nagpipreach ako ng Lord, ng gospel mo. Ako yung nagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga hentil. And yet, eto Lord, dito ako nakakulong. Pero sabi ni Paul, the Spirit helps us in our weakness. We don't know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us that words that cannot express. No? Dumating nga si Paul sa buhay niya, hindi niya na alam kung ano pa ipapanalangin niya eh. Hindi niya na kaya mag-pray. Pero sabi niya, mabuti na lang, nandun ang Spirit. Sabi niya, nagpe-pray para sa akin. And the same questions about suffering even reached the mouth of Jesus. Na si Jesus ay nasa Gethsemane, ano ang panalangin ni Jesus bago siya damputin at bago siya ipako sa krus? Sabi niya, Lord, sabi niya, Ama, kung pwede, huwag ko nang daanan to. All of these people, they question. They have their questions in their life. Sa buhay natin, parte yan ng sufferings. Pangatlo, even we have faith in the midst of suffering, it will not create a logical reason for your suffering. Ano yung logical reason? Yung bang parang may tamang paliwanag? Ano ho? Ayan, okay lang yan, nangyari sa kanyang. Mabuti nga sa kanya. No, kasi magnanakaw yan. Mabuti nga, nahuli siya, nagulpi siya ng taong bayan. Yung mga ganung bagay, okay lang eh. Kumbaga sa panahon natin eh, okay lang kasi may dahilan. Pero yung mamang si Job, kagaya ng ating pinag-aaralan, out of nowhere, wala namang dahilan. Bakit nagkaganon ang kanyang buhay? The God of all the universe entertains an audience with Satan. Tingnan natin, yung pangyayari. Yan. Sana yung verse ko kanina. Hindi ko, ito. Yeah. Earlier in the chapter 1, may usapan sa langit. May usapan. No. Ang Lord, sabi doon yung mga anak niya, at meron isang pag-alagala, dumating si Satan. No, Satan. Ano sa... Basahin nyo lang po yung earlier verses. Sabi ng Lord, Satanas, saan ka galing? Dito, nagpapaikot-ikot sa buong mundo. No, paikot-ikot lang ako. Ayan. Tapos sabi ng Lord, napansin mo ba yung lingkod ko si Job? No, napansin. Righteous yan. Masunurin yan. Mabait na tao yan. Talagang binibida binibida ni Lord. Tapos sabi ni Satanas, siyempre, tuso talaga yan. Kaya naman faithful yan sa iyo kasi meron naman siya ng lahat ng mga bagay sa kanyang buhay. Subukan mo kaya, tanggalin mo kaya lahat ng mga blessings na meron siya. Ewan ko kung sumunod yan sa'yo. Ganun si Satanas talaga eh. No, talagang yun ang pangtulak niya eh. Sabi na Lord, okay, sige, go. Testingin mo. So yun, yan nangyari. Nakita natin yung nangyari. No? Isa-isang nawala. Lahat ng meron si Job. And Job still, sabi doon, binasa natin na, Job still worship the Lord. No. Bumalik si Satanas sa langit. Sabi ng Lord, ano Satanas? Nakita mo ba yung anak ko si Job sa chapter 2? Nakita mo ano lang yan sa kanya? Sabi niya, nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Ano naman hirit ni Satan? Kasi okay pa na naman ang kanyang kalagayan eh. Nawala nga yung mga properties niya. Pero subukan kaya natin, no? Yung kanyang katawan kaya tirahin natin. No? Sabi ng Lord, okay, go. No? Tingnan natin. Verse 7, umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo, hindi paa, mula ulo hanggang talampakan. Try to imagine, meron kang pigsa. For example, pigsa. Naranasan yung magkapigsa. No? Yung isang pigsa lang, minsan dito, o dito. Talagang pahirap yan eh. Yung talagang, how you wish, sana mahinog ka na, para matanggal na kita. Di ba? Pero ito, sabi ng Bible, mula ulo, bumbunan, hanggang talampakan. Ngayon, kung kayo si Job, ano na naman ito, Lord? Di ba? Nangubos na nga mahal ko sa buhay. Pati ba naman katawan ko? Walang tinira. Hindi naman sinabi, nagkaroon siya ng bukol sa leeg. Hindi.
Lahat eh, mula ulo hanggang talampakan. At sabi ng Bible, sobrang tragic ng kanyang buhay. Na magkagayon si Job ay naupo na lang sa tabi ng basurahan. Ang yaman-yaman itong mamang to sa buong East, siya ang pinakamayaman. And yet, pagdating din sa time na to, si Job nakaupo saan? Sa tabi ng basurahan. Ano meron sa tabi ng basurahan? Andun lahat ng dumi, andun lahat ng langaw, andun lahat ng hindi mo kanais-nais. Andun si Job. Tapos ano ginagawa? Nagkukut-kut nung mga pinagbasagan ng palayok, yung kinukuskus yung kanyang mga sugat. Na-imagine nyo? Baka may uud-uud pa. Taka nagnananak talaga yung mga sugat niya eh. May isipin natin, ano nangyari? Diba? Kaya nung dumating yung tatlong kaibigan niya, Job, ano nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Tapos, sabi mo kanina, kung ikaw ang asawa ni Job, jackpot ka kay Job. Pero tingnan ang verse 9. He lost his health. And verse 9, sabi ng kanyang asawa, Job, hindi ka pa ba magbabago? Aba, sumpain mo na, Diyos, nang mamatay ka na. Grabe. Nawalan na ako ng lahat. Tapos yung, nagkaroon pa ako ng physical na sakit at karamdaman. Tapos yung asawa ko, nahugot ako na lang sana ng lakas. Ano pang wish sa akin? Mamatay ka na. Mamatay ka na. Naghihirap ka, mamatay ka na. Hindi pa, sumpain mo na yung Diyos nang mamatay ka na, nang patayin ka na ni Yahweh. Sabi ko, wow, grabe, itong mamang ito. Suffering don't make sense in Job's life. The more natural expectations in life ay nakikita natin sa buhay ni Job. Pray tayo na, Lord, magkaroon ako ng maayos na pamilya. Pero, ba't watak-watak ang aking pamilya? Lord, I pray that I would have a good childhood days. Pero, hindi ako lumaki ng kumpleto sa aming pamilya. Lord, I'm praying for a good education. Pero, hindi ako nakapagtapos. Eventually, fulfilling and compensated job. Magkaroon ako ng maayos na trabaho. Pero ngayon, Lord, wala akong trabaho. Magkaroon ako ng magandang bahay at maayos na bahay. Pero ngayon, wala akong matinong bahay. Lord, gusto ko sana pag nag-retire ako, hay-hay na lang, paupo-upo na lang ako. Pero kahit na senior citizen ka, kailangan mo pa rin magtrabaho. We want the initial life of Job. But this verses tells us na itong mamang ito, he is a man with all the sufferings. Sa gitna ng lahat ng mga sitwasyon na to, can faith be still an option? Pwede para pa tayo manghawak sa Diyos sa kabila ho ng lahat ng ito. Marahil, iba sa atin dito mag-iisip, and I experience it a lot of times. Kuya Ferds, di mo na ako magsisimba. May pinagdadaanan ako ngayon eh. Kuya Ferds, hindi mo na ako a-attend. May problema lang kami sa buhay. You see, in all those situations in our life, di ba, minsan nalilimit na tayo. Nawawala na yung kapit natin sa Diyos. No? Put yourself in Job's situation this morning. But despite of all those things, ano ang sabi ni Job kanina sa kanyang asawa? Bakit? Yun lang bang maigi ang tatanggapin ko? Paano yung mga hindi okay? Maybe our situations will tell us ano ang paliwanag sa akin sa mga nangyayari sa aking buhay. Despite of all the reasons why Job have not chosen faith in the midst of his suffering, pinili pa rin ni Job na magtiwala sa Panginoon. Amen po ba ron? May pagkakataon sa buhay na talagang nasusubukan tayo eh. Kakapit ka ba ba? Magtitiwala ka ba ba? No. Siguro ngayong umaga makita natin, wala na siguro masihirap sa kalagayan nitong mamang ito. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ng buhay ninyo, kung mas mahirap pa ang sitwasyon ninyo sa buhay na ating pinag-aaralan. Pero si Job, hindi. Ang tindi ni Job, ano sabi niya? Hubad ako, wala ako sa mundo. Hubad akong dumating. Hubad din ako babalik. And the name of the Lord still be praised. Kanina tayo umaawit tayo sumasamba. Apakaganda eh, no? Sarap umawit sa Lord. Pero deep inside yan, may problema yan. Deep inside yan, may dinadaanan na sitwasyon sa kanyang buhay. Deep inside yan, maraming katanungan sa kanyang buhay. But you see, that those who have faith
in God. No. Even if we experience all those things na sabi ng Bible, tayo ay nakakaranas sa buhay na ito. Ayan. Ito yung tatlo. Next. Ito yung sabi ko kanina, no? Tumayo si Job. Pinunit ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, siya ay nagpatira pa at siya ay sumamba sa Diyos. Tingnan niyo sabi ng verse 22, ang ganda. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Kakaiba! No? Amidst all of those things that happened in his life, ang sabi ng Bible, nag-worship pa rin, sumamba pa rin, umatid pa rin sa church. No, sabi doon, siya ay sumamba pa rin sa Panginoon. At sabi doon, bottom line, hindi niya sinisi si Lord. Yes, marami siya naging question sa kanyang buhay. Lord, bakit? Pero ending, alam niya, ang Diyos ay naroon. Kaya gusto ko dito tayo magtapos ngayong umaga. Ito yung sabi niya sa kanyang asawa. No? And just the next three things. Sabi ni Job sa kanyang asawa, alam mo, hindi mo alam sinasabi mo eh. Bakit? Sa buhay bang ito, puro ginhawa lang ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi ba pati kahirapan? So, itong verse na ito nagpapakita na kahit ito kahirapan, we could also experience in our life. And then sa kabila nangyari sa kanya, hindi pa rin nagkasala si Job kahit sa salita. How? No, nawalan na lahat. Tinira na ni Satanas physical condition. Halos iwan na ng kanyang asawa, sumpain na ng kanyang asawa. And yet, sabi ng Bible, hindi pa rin nagkasala si Job. Hindi pa rin siya bumigay sa kanyang buhay. Now, these are the three things choosing faith will do. Okay, kung kanina, hindi ka man kaya nung faith natin yung mga question ng buhay, but these are the things that we can do in this morning. Number one, choosing faith in the midst of suffering will remind you that God is in control. Sabihin nga natin lahat, God is in control. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. No, pasilino natin yung ayan, yung verse. No. Dito binasa ko na yung verse kanina. Pasilinin ninyo. Diba? May usapan sa langit eh. May usapan sa langit. Ando si Satanas. Present siya eh. Tapos sabi ni Satanas, ano ginagawa mo? Anong pinagkakabalahan? Satanas, anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ha? Sabi niya, pabalik-balik ako sa lahat ng sulot ng daigdig. Hindi ko alam kung napadpad sa Cavite City, o kung saan man siya nagpunta. Sabi niya, lahat, paitikot ako dyan. And then, ang sabi ng Lord doon, ito yung sinasabi ko kanina, binida niya si Job. Napansin mo ba yung lingkod to si Job? Walang katulad yan. No? Mabuti siyang tao, sumasampa sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Alam niyo ho, itong usapan na to, 2 beses nangyari. Yung una, yung namatay yung kanyang mga anak, and yet bumalik si Satanas. Pagbalik, sabi niya, subukan natin, saktan kaya siya. Ewan ko kung ano yan, kung hindi tumalikod sa'yo yan. No. Sumagot si Satanas, sasambahin ka pa kaya ni Job kung wala na siyang nakukuha sa'yo. Ito yung kanyang, alam niyo, Satanas talaga, tuso talaga yan eh. Inaalagaan mo kasi siya, binibigyan ng kanyang ari-arian, pinagpapala, binibless mo kasi siya, kaya talagang susundin ka niya at mayaman siya. Tanggalin kaya nating lahat yan, mag-worship ka pa sa Lord. Tanggalin kaya ng Lord ito, yung blessing sa buhay natin, sasamba pa rin kayo. Tanggalin kaya ng Lord yung mga those things that we enjoy today. Sisimba pa kayo sa linggo? Kuya Pards, hindi na muna. Ang hirap, diba? Pero si Job iba. Tapos tignan nyo, sa chapter 2, the same situation. Napansin mo ba yung lingkod ko si Job? Walang katulad yan. Mabuting siyang tao, sumasamba sa akin, umiiwas sa masamang gawa. Inulit na naman, Lord. Hinimok mo kung pinsalain siya, kahit walang sapat na dahilan. Pero nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay bigyan mo sa tao, wag lang siyang mamatay. O, buhay na ho pinag-uusapan dito. Subukan ninyong sakta ng kanyang katawan at sigurado ko, susumpain ka niyan ng harap-harapan. Grabe si Satanas talaga, no? Talagang mandikdik talaga, no? Sabi ni Yahweh, kung ngayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, wag mo lamang siyang papatayin. Verse 7, kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinagtad ang nagnanaknak na sugat ang buo ng katawan ni Job mula ulo hanggang talampakan. Alam niyo what I love reading in these verses? Andun si Yahweh. Amen? Sa lahat pala ng pagkakataon na nangyari kay Job, God knows everything. Napakaganda dun eh. Andun si Yahweh.
Yes, si Satan, yung mga difficulties in life, hindi naman galing sa Lord yan eh. Galing kay Satanas. Di ba? Pero pinapayagan ng Diyos. Ang kagandahan dun, sa lahat ng yan, kita nyo, bumabalik si Satanas kay Yahweh. Di ba? Ginawa niya ng lahat, tinira niya ng lahat, pero tapat pa rin tong mamang ito. Alam ng Diyos sa kanyang sitwasyon ni Job at that time. Ang napakaganda sa mga verses na ating binasa ay ano? Sa kabila na lahat na yun, still God is in control. Amen po ba ron? No? God is always in control. Siya nagsasabi, okay, go. Okay, hindi mo kaya? Okay, go. Sige, go. Lahat ng pwedeng gawin sa kanya ni Satanas, pinapahintulutan ni Yahweh. May control ang Diyos. Mga kapatid, ito yung napakagandang reminders about sa atin. No? In God, we must trust God who allows the difficult circumstances in the first place. Andun ang pag-uusap ng Diyos at ni Satan para kay Job. Pwede nating i-reject ang Diyos eh. Pero ang napakaganda ngayong umaga, we could trust the God who controls everything in our lives. Minsan hindi natin mapaliwanag, but it will remind us that God is in control. Next, choosing faith in the midst of suffering is a rare gift to God. Ano yung sabihin ito, Kuya Ferds? Yung pagtitiwala ko sa Panginoon, yung pag-worship ko, kahit na medyo hindi okay ang pakiramdam ko, bihira yung ganun. Bihirang regalo sa Diyos yun. Alam nyo, every time tayo umaawit, nagpe-pray, sumasamba sa Panginoon, nag-offering, lahat yan, part ng worship natin sa Lord yan eh. At minsan may pagkakataon sa buhay, di ba, parang, ang sarap mag-worship kasi wala kang problema. Pero yung iba pala, yung mag-worship ka at sumasamba ka pa rin sa Panginoon sa kabila ng lahat na meron ka problema. Ewan ko kung naranasan nyo na ho yun. Yung tipong sa bigat ng dinadala mo, bakit bawat lyrics ng kanta parang para sa akin? Yung hindi mo may paliwanag, minsan umiiyak ka na. Alam mo kasi, ikaw yun eh. But still, in spite of it all, you can still worship and praise the Lord. Bagay na ginawa ni Job sa kanyang buhay. Sabi ni Job sa Job 19:25, napakaganda, hindi ko lang nailagay dito. Job 19:25. Ano sabi ni Job? He holds in this one truth. Sabi niya, I know my Redeemer lives. Yung kantang My Redeemer Lives, dun din kinuha eh. No? Job 19:25. I know my Redeemer lives. He told me he is more comfortable, friends, and the end, he will stand upon the earth. I know my Redeemer lives. And in the end, ang Diyos ko pa rin ang siyang mangingibabaw sa mundong ito. Ang nakaraang mga taon natin ay hindi naging madali sa ating mga buhay. Tama? No? Pinahirapan tayo ng COVID na yan. 2 taon tayong pinahirapan ng COVID na yan. Ang dami naging tanong natin sa Diyos. Na wala ngayong ganitong Pero hindi ito pumigil para tigilan natin ang pagsamba sa Panginoon. No? Kahit na online, nakakapagsamba pa rin tayo sa Panginoon. And lastly, choosing faith in the midst of the suffering will bring you closer to God. Ito yung napakagandang bagay. The more we suffer, the more we need to go after God. The more na hindi mo alam, ang dami mong tanong sa buhay ngayon, the more we need to go close to God. Ang Biblia ay naglalaman ng mga tao na nagka-problema pero hindi pinili si Lord. Ang paraon nung problemado ng kanyang bansa sa dami ng mga sumpa na nangyayari sa aklat ng Exodo, pinili niyang suwayin pa rin ang Diyos. Ibang mga hari ng Israel at Judah, nung hindi nila ma-overcome ang hardships in life, pinili nila ang sarili nila. Yung mama sa New Testament, pinili niya ang kanyang kayamanan kaysa makasama si Lord. Si Judas, na-miss niya tuloy ang resurrection. Bakit? Nawala ang kanyang pagiging close sa Lord. But the Bible is full of success stories
Abraham, Joseph, Moses, at lahat sila na sa kabila na naging tanong at sitwasyon nila sa kanilang buhay, andoon ang paglapit at pagtitiwala sa Diyos. I would close with this verse. Memory verse nating lahat ngayong umaga. Sabay-sabay nga nating basahin 1, 2, and 3. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him and have been called according to His purpose. Sa Tagalog yan, alam natin na sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Minsan na nakikita ko to, pinopost sa Facebook. But today, it's more than that. Hindi lang ho ito pang-post sa Facebook, ha? Dapat to, baon natin sa puso, isipan natin. Ito nagbibigay sa atin ng katiyakan, kapanatagan, kapayapaan sa buhay na ito. Sa isahin ho natin bago tayo magwakas. And we know, alam natin. Tingnan natin yung konteksto. Kasi kung yan lang, sa iba nakaka-encourage yung verse na yan eh. Pero let's go on the text behind. And we know, paano natin nalalaman? Siyempre, tinuturo ng salita ng Diyos. This morning, alam natin, amen? Ng Lord pala, sumasama sa buhay natin. Pinapaunawa ng banal na spirito na nasa atin. Yes, mahalaga ang theology. Mahalaga na atin na pag-aaralan to give us a rock-solid assurance in times of suffering. Alam natin kung ano yung sinasabi ng Biblia sa panahon ng ating mga paghihirap. Marami tayong hindi alam na nangyayari ngayon o mangyayari bukas. Minsan napapraning na ang tao. Nababahala, nag-aalala masyado. Pero marami man tayong hindi alam. Kung alam natin itong verse na to, sapat na ito para lagyan ng bakal ang puso nating nanghihina at nanlalambot, gegewang-gewang ngayong umagang ito. And we know, sabi doon, that in all things, God works for the good of those who love Him. Ang verse na to para sa mga Christians. Yes, minsan yung mga unbelievers, pinupost nila to sa Facebook. But in the real sense, para ho ito sa mga Kristiyano. For us believers. Why? God works for the good of those who love Him. We cannot love God in the first place. Siya ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba ron? Makasalanan nga tayo eh, pero minahal tayo ng Diyos. And when we accepted that love, it gives us a true meaning to it. All things work together. All things. God works for the good of those who love Him. Nagkakatagpo-tagpo ito. Sa ibang version, nagkakatagpo-tagpo. Hindi ho ito natsambahan lang ha. O nagkataon lang. Ang Diyos ang gumagawa. God works. Kala nga naman, may sariling sistema yung pangyayari sa buhay. No, para mangyari yung katuparan ng Diyos. But still, God works. Minsan hindi mo may paliwanag. Pero dahil sa mga sitwasyon ng buhay, naloko ka, dati na-scam ka, nawalan ka ng malaking halaga, ngayon naging maingat ka na. Hindi pa natin naiintindihan ang mga sitwasyon ng buhay, pero dahil sa mga pangyayari ito, natuto tayo, may tinuro ang Lord sa atin. Wala tayong kapangyarihan para gawin yon. Hindi ito dahil sa swerte lamang. Kung paano ngayon nararanasin natin ang mabuting dulot ng mga failures ng buhay dati. So this verse gives a biblical confidence ng soberenya ng Diyos. And lastly, all things. All things kasama ang sufferings. Hindi niya sinabing ilang bagay, maraming bagay, ilang mabubuting bagay. Ang sabi doon, lahat. Kapag sinabing lahat, kasama rito yung maganda at hindi magandang pangyayari. Itong sufferings of the present times, ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 8. Ito yung istorya at binabanggit ni Paul. Hindi nangako ang Diyos na pag Kristiyano ka, you are a child of God, wala ka ng suffering sa buhay. At puro mabuting bagay na lang i-expect natin sa Lord. Pwede pa tayong tablan ng sakit, karamdaman, but God will turn everything for your good. So, ang definition ng good natin ngayong umaga, good. Ang definition natin ngayong umaga,
is according to His purpose. All the good things that we want to happen in our life, dapat according sa purpose ng Lord. You want good things to happen in your life? You want good things to come out even in the midst of not so good things in our life? Things that will make us better. Mapapadali ang suffering? No. Mahirap pa rin. Masakit pa rin. Magtatanong pa rin tayo sa Panginoon, Lord, bakit ako? Bakit yung iba hindi unfaithful? Unfaithful. Pero bakit, Lord, ganito kabigat? Parang unfair. Still, malaya ang Diyos to dispense His goodness sa mga tao kahit na nagre-rebelde sa Kanya. At yan ang kwento ng buhay ho ng bawat isa sa atin. Ano man ang nararanasan natin ngayong umaga, Romans 12:28 is a good news for us. Nagpapaalala na meron tayong Diyos na perpekto sa kabutihan, committed in doing good to us. Gagamitin ng Lord lahat yan para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay tumayo. Kuya Christian. Titingnan natin ngayon, gaano katotoo ito sa buhay natin. Gaano tayo sasamba sa Lord? Kahit na meron akong nararamdaman sa buhay ko. Kahit na medyo may sakit ako nararamdaman, gaano tayo sasamba sa Panginoon? Hindi ho ito para sa akin, hindi para sa katabi ninyo. Pero ito is between us and the Lord. Tayo po umawit. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sing. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Minsan pawitin natin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng
amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. For the last time we sing. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord. Sa lahat ng panahon, nariyan ka para sa amin. Sa magandang sitwasyon ng buhay, nariyan ka sa amin. Kahit, Panginoon, sa mga hindi magandang sitwasyon ng buhay, you are still there for us. Thank you, Lord, for this morning. You have taught us that you are in control of everything. At whatever happens in this life, Lord, minsan hindi namin mapaliwanag, minsan ang hirap unawain, Panginoon. But still, you are teaching us this morning, all of those things, good things, umaayon, nagkakalakip-lakip for our own good. You still have a purpose, Lord God, para sa ipangyayari sa aming mga buhay. Lord, kagaya ni Job, hayaan mo ng puso namin ngayong umaga, mailapit namin sa inyo, Panginoon. Sa kabila ng masakit or pains in this life that we are suffering, still you are there, Lord God. You know everything, Panginoon. Ang kagandahan na meron kaming pag-asa sa buhay na ito. Sa lahat ng pagkakataon, hindi ka nakakalimot or lumalayo sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may pagkakataon na kami ang lumalayo sa iyo. Na kung pagkakataon na kami nawawalan ng pag-asa, nawawala ka, Panginoon, sa aming alala. Ngayong umaga, Panginoon, we are going back to you, Lord God. May we experience yung comfort na nanggagaling sa inyo. Maranasan nawa namin, Panginoon, ang pagtuturo na nanggagaling sa inyo. Maranasan namin, Lord, yung lessons in life. Mahirap man, masakit man, but Lord, this morning, magtitiwala kami kasi ang sabi mo sa iyong mga salita, lahat ng yon magkakalakip-lakip para din sa ikabubuti namin. This morning, Lord, we are surrendering everything to you. Kagaya ni Job, hayaan mo pa, Panginoon, na maranasan namin ang puso na laging nakakapit at sumasamba pa rin sa inyo sa kabila ng lahat. Help us, Lord, to grow in our emotions. Help us, Lord, to grow in our spiritual life. Kasama, Panginoon, ang aming mga damdamin ngayong umaga. Ano man ito, Panginoon, sa iyo namin ito pinagkakatiwala dahil buho ang aming tiwala, Panginoon, na may Diyos na laging handang kumalinga at Diyos na sumasama sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat na ito. At ngayong umaga, nilalapit ko po sa inyo ang bawat isa. Ano man, Lord, ang aming kahihingan, ano man, Lord, yung aming mga katanungan, Lord, bigyan mo ito, Panginoon, ng katugunan ngayong umaga. Kung meron kami mga pangailangan, Lord, sa iyo namin ito nilalapit ngayong umaga. Buo ang aming tiwala na ikaw ang Diyos who knows the best for all of us. And may we experience your presence, Lord God, as we continue to move on in our spiritual lives. Pagpalain mo, Lord, about sa anak mo na naglaan ng panahon ngayong umaga at umaasa kami ng patuloy mong pagsama, Panginoon, hanggang sa maihatid mo kami sa mabubuting pangyayari, Panginoon. Mabubuting mga bagay, Panginoon, na mag-a-arise sa mga sitwasyon ng aming mga buhay. Sa iyo po lahat ng papulit pagsamba, ito po'y dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po tayong lahat ay manalangin, aming Diyos, ang aming Ama. Kagaya na aming pinag-aralan, hayaan mo, O Diyos, na Ikaw ang aming magisandigan sa mga pagkakataon ng buhay na minsan, Lord, hindi po rin namin may paliwanag at kami po ay nahihirapan. Bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan ng bawat sa amin to overcome all those things in our life, Panginoon.
Bigyan mo po, Panginoon, ng pag-asa ang aming mga pagod na puso at isipan sa umagang ito. Sa mga katanungan namin, Lord, sa buhay, hayaan mo na maranasan namin ang kasagutan na nanggagaling po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa buhay na aming napag-aralan at umaasa kami, Panginoon, na ito ay aming makakadagdag, Panginoon, sa pagpapalago ng aming pagkakilala at pagkaunawa po sa inyo. Sama-sama namin tinataas, Panginoon, sa inyo ang aming Iglesia Unida sa kabuuan. Aming kahilingan, Panginoon, bilang iyong anak dito sa dako ng karidad, na maranasan nawan, Panginoon, ng aming iglesia ang patuloy na pagpapalago na nanggagaling sa inyo. Ang biyayang po, Panginoon, ipadaloy mo sa bawat local churches na meron kami, Panginoon, sa bayan na ito, Panginoon, maging sa ibang mga lugar. Hiling din namin, Panginoon, ang biyaya mo ito umapaw na pagtuturo at wish ng Panginoon ang ipagkaloob mo sa mga pastor na meron po kami, sa mga anak mo na ngayon ay nagtitipon. Hiling namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama, Panginoon, sa bawat isa po sa kanila. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalakan ng bawat isa sa patuloy na paglilingkod sa inyo, Panginoon. Tumasa po kami na kami ay iyong sasamahan din naman, Panginoon, hanggang sa pagpapatuloy pa ng mga araw at panahon sa iglesyang ito. Salamat, O Diyos, sa umagang ito at sa bawat isa na naging kabahagi. Ang aming kahilingan, Panginoon, ang iyong mayamang pagkilos at masaganang biyaya ang padaloy mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Sa iyo po lahat ng papulit pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papuri